Mm. Regardless kung ano yung mga information na ilalabas ni Martin, Sas? Correct. Ayun na nga di ba? Parang, bakit so malinaw, sinabi ni Martin, lalaban siya. At hindi siya ang mastermind. So, ibig sabihin, merong mastermind. Inaw dito kasi naman, karamihan ng mga nabibili ng maleta. Tapos, siguro tapos ngayon yung political parties pa ngayon, medyo ang malakas pa ngayon yung talagang rara for the United States. Diba? Martin versus the House of Martin versus the House of Ma'am Shi and Pinsan. Diba? Ano yung play nito? Hindi ba? So, bakit gusto niyang pabagsakin si Martin? Kasi di ba ang bilis ng pangyayari na biglang nag-resign si Martin Romualdez as House Speaker. Tapos, actually, yung unang tinanggal si Saldico, pinalitan siya ni Teacher Stella. Di ba? Tapos, na-follow up si Martin Romualdez. So, ngayon, ano yung eksena ng buhay? Bakit sila nagkakagulo ngayon? Turuan mo kung paano mapalobo yung dami ng pera nila. Turuan mo ng mathematics ni AMLAC na ilabas nila, tapos ipasok nila, tapos i-add nila. Actually, mag-open ka ng 10 bank accounts. Gagawin mo is, mag-open ka ng isa, mag-deposit ka ng 1,000 pesos, tapos i-withdraw mo, tapos mag-open ka ulit ng isang bank account, yung 1,000 din yung ipapasok mo. Tapos, i-withdraw mo ulit, tapos mag-open ka pa ng isang bank account. Tapos, gawin mo na, can you imagine ilan yan? So, in one day, kung mat ito ng AMLAC, 1,000, so meron ka ng 20,000 for the day. Oo nga, 10 transaction. Meron ka ng 20,000 worth of bank transactions. Okay? So ngayon, imagine mo yan, 20,000 per day. Imagine mo ng 15 years. 18, Sas. 18 years. 18 years. So, i-ano mo lang yan, di ba? 20,000 times 300, 20,000 times 365. Sana natin ang weekday kasi pwede ka mag-online, di ba? So, tapos kasama yung, pag nakalink yun sa isang ATM debit card, yung account mo na yun, kasama yung withdrawal sa ATM. Yes, or yung exactly. online payments. So, ang total bank transaction mo per day, per day is 20,000. So, 20,000 times 365 times 218. Times 18. 18. So, magkano yan? Naku Trillion na yan. Tinuturuan ko kayo kung paano maging mayaman ng instant. Nako, Sas, wag mong ituro, baka mapalitan si Chinkitan sa kanyang pagiging financial advisor, ha? Ay, meron ka na. Can you imagine by 1,000 pesos sa 18 years mo, ang halaga ng magiging bank transaction mo, paikot-ikutin mo lang yung 1,000 pesos mo, ay 131,400,000. Sa 10 account? Yan na yan, 10 account yan. Sa 10. Ngayon, now that you have that much, pwede ka ulit mag-open ng iba pang accounts. No? Pero 1,000 pesos lang din yung 1,000 pa rin. So, dyan ka, mabuhay ka ngayon sa isang delusyon na meron kang bilyon. Di ba? Yan ho ang gusto nating ipaliwanag sa ating mga nakikinig na ganyan po nila in-apply ang arithmetic ng AMLAC sa accounts po ni Inday Sara Duterte. And now, since someone from the palace is crying na 11 ako, ayan, tinuturuan po ni Sas ngayon, si Mams niya dati, na ganito mo mapapalobo ang iyong bank account para hindi mo hinahabol si Martin Romualdez. Pero Sas, ako talaga naghahabulan lang to Nasa na ang I'm really sure na ang tangi lamang makakapagpagalit sa kanila, itatapon nila at ilalaglag nila ang kanilang kamag-anak ay pera. Pera. Tama. I agree. Pero Sas, where do you think this is all heading?
yung nangyayari kay Martin, kay Zaldico, na talagang very special kasi yung secretary na ng DOJ nandun sa Czech Republic, yung nagaganap na oral arguments patungkol doon sa budget na I think leaning towards na adverse yung decision, no, against the respondents dito, no. So where do you think this is all headed, and nasaan yung Amerika dito? Kasi if you have to remember, di ba, ikaw na rin nag-expose noon, nagsabi noon na si Martin donated $2 million doon sa Harvard. And we all know yung connection niya sa Amerika, di ba? And then the EU connection as well with Zaldico and even Gibo, who at one time held a Maltese passport. So, Saan papunta, Sas? Yung mga senaryo ito. Well, actually, ang gulo-gulo ng mga kaganapan. Okay? So, ang tanong is, bakit hindi magsalita si BBM about Martin? Diba? Kaya ang feeling ko talaga, itong kay Martin is si Ma'am Shito eh. It's, Si Ma'am Shito talagang galit na galit siguro siya kay Martin. At hindi na siya napigilan ni Popshi. dahil nga sa onsehan. Oo, feeling ko talaga siguro si Ma'am Shi. Ang feeling ko kasi siguro si Ma'am Shi is ano siya parang old school siguro siya na kailangan pa niyang pagtrabahuhan, yung kanyang kakamkamin, ganyan. Tapos sila, ay! Pwede naman palang hindi. Pwede naman palang hindi. Nangulumata na ako at nagalaglag na yung skins ko sa katawan ko. Pwede na kami lang hindi. Aminin mo, masakit yan. Kung ang ginagawa mo pa alam mo yun, talagang kailangan pumambraso ng mga tao, ganyan, para lang may flow of goods. Tapos yung isa, ganun-ganun lang. Sinasakay lang sa mga chopper niya, di ba? Sa mga private places. mga armored vans, oo. Tapos nalaman pa rin, siguro tinanong ni Ma'am Shi, magkano ba yung sa'yo dapat dyan, ganyan-ganyan. Siguro sinabi ni Pop Shi na 100B nga dapat tayong taong to 100B? My God! Ano to? 20B pa lang yun nandito! Matatapos na ang taon! Namangat na ako sa kakatrabaho. Aminin nyo, ang sakit yan kung 80B wala sa'yo, tapos ang 80B ng pinangako sa'yo ay, ang 80B po ay magkaiba sa 80 pesos at 80,000 at 80 million, ha? 80B is like, hanggang siguro sa hanggang 2,300, kahit di na magtrabaho yung mga kaanu-anuhan ng mga anak niya, is scary. Can you imagine the gano'ng kasakit yan? Regardless kung ano yung mga information na ilalabas ni Martin, Sas? Correct. Ayun na nga di ba? Parang, bakit so malinaw, sinabi ni Martin, lalaban siya. At hindi siya ang mastermind. So, ibig sabihin, merong mastermind. At alam niya kung sino. Actually kasi, ito, nabanggit to sa vlog ni Attorney Vic kahapon, pwede niyang mailigtas ang sarili niya na hindi siya mastermind because remember yung bill, yung House bill, it was blank. The enrolled bill, blanco, walang pirma ng SecGen, walang pirma ni House Speaker back then, it was Remualdez, ni Chis Escudero and someone else, no? Walang mga pirma nila. So pwede nilang sabihin talaga na hindi sila yung mastermind. Technically, no? Na ang pag-fill up ng mga blanco naganap sa palasyo. Is that likely to prosper? I really think so. Pero ako kasi ngayon, ano ba ang play? Okay? Yes, ano ba ang beat? What's the play? What's the beat? Ano ang beat? Hindi ba? So, ngayon, ang gulo-gulo, di ba? Si Narisa gustong matanggal si Sara. Okay. And kasi sabik na sila. They're preparing for 2028. Ngayon, ano naman tong larong Martin versus the House of Martin versus the House of
mamshi and pinsan. Mm. Di ba? Ano yung play nito? Hindi ba? Mm. So, bakit gusto niyang pabagsakin si Martin? Kasi di ba, ang bilis ng mga pangyayari na biglang nag-resign si Martin Romualdez as House Speaker. Mm. Tapos, actually, yung unang tinanggal si Saldico, pinalitan siya ni Teacher Stella. Di ba? Tapos, na-follow up si Martin Romualdez. So, ngayon, ano yung eksena ng buhay? Bakit sila nagkakagulo ngayon, 'di ba? Ngayon sabi ni Saldico, well, diyan ka muna, huwag ka na magsalita. 'Di ba? Yung sinabi sa kanya, kami na ang bahala. Yun sabi ni Saldico. Yes. So ito ba mga nangyayari ngayon is kasama pa rin ba ito sa kami na ang bahala? Yung nagsabi ng kami na ang bahala, siya naman ang nababahala ngayon dahil siya yung may playbook na sinusunod na ginawa na ni Zaldico, which is to apply for a medical leave and go somewhere for the appointment, which is in Singapore supposedly. Lumabas yung whole departure order niya, SAS, but his travel authority, referring to Martin Romualdez, was granted by the House Secretary General for supposedly April 20 departure and May 4 return. Sa tingin mo, babalik pa ba yan kung merong ganyan na inaalog din siya? Or the bigger question here is he still in the country o nakaalis na? Oo, kasi nga, di ba yung kanyang press con, para rin siyang Saldico na meron. Yeah. Dalawag to, yung magkaibigan yan talaga. Remember, SAS, ikaw yata ang naglabas nun eh. Yung document na ang in case of emergency contact ni Zaldico si Martin Romualdez. Ay, hindi ako yun. Hindi ba ikaw yun? Parang feeling ko tong magkaibigan na to nagkokopyahan ng playbook. Ay, feeling ko talaga, yung sinaming kami ng bahala, si Saldico ang gagawing mastermind. Ganyan. Hindi, feeling ko talaga, kaya ganito kakalat to, nagwala ang House of Malacanang. Yun. Bakit ganito na lang asa na ang bakit kakaunti na lang ang billions nila? Bakit kakaunti na lang ang flow of money? Nasa na ba yan? Ano na yan? Ano na nangyari? Kasi syempre, mapagmamasid ka, putang ina, dapat 100 tayo ngayong taong to kamkaman natin. Bakit 50 lang taon nasa na yun? Or is it also the case, SAS, na hindi alam ng Malacanang yung kabuuang pera na involved nung lumabas ang Marines at si Gutesa, doon nila nakita yung extent ng kanilang ng amounts at ang sabi nila putang ina ka Martin. Ang liliit lang ng sa amin na parte. Yun na nga, onsehan. I really think ang partitioning talaga ang naging dahilan ng mga to. Gusto ba ng SAS onsehan? We can imagine the onsehan. SAS, balikan lang natin yung sa Congress kanina. Because you mentioned House of Martin. Is there a House of Bojidi or is it a House of Sandro Marcos? I think it's the House of Sandro Marcos. Okay, if it's the House of Sandro Marcos, how much influence does this boy have over the congressmen para mabuo yung numerong hinihintay nila for the impeachment of Inday Sara Duterte? Tell us, may numero o wala? I think walang numero. So magko-convene ba ang Senado as impeachment court o hindi? I don't think so. But they're preparing, yan ang press release nila, they're preparing na. Di mag-prepare sila, wala namang masama mag-prepare, di ba? Kahit hindi dumating is. Pero ako talaga, actually, if you are a congressman at pipirma ka dyan, tapos hindi manalo, patay ka. Suicidal yan. Suicidal yan kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa Senado what's gonna happen in the Senate.
Hello naman, kung ikaw ba naman ang congressman, kahit ayaw mo kay Sara, pipirma ka pa. Eh, tingnan mo naman yung level ng evidence. So, sabi doon, niloloko nyo lang yung mga sarili ninyo. Hindi ba? Parang, hello, hindi yan, hindi yan magsusurvive. Kaya tayo, kung gusto nyo ng ganyan, inaatake nyo si Sara, marami kaming bala, hindi naman si Sara ang Duterte. So parang, ang eksena talaga nila diyan is yung ako talaga ang tsuri ko talaga diyan. Okay, tsuri ko talaga diyan ay wala silang nagdadalawang isip ang mga campaign funders. Nagdadalawang isip ang mga campaign funders kung ipa-fund ba sila, kaya hindi sila magkasundo ng common candidate. Hindi dahil sa unang-una hindi talaga sila magkakasundo, no? Dahil manggahaman silang lahat. Ikalawa, yung mga campaign funders, siguro sinabihan sila na, well, kung mapababa ninyo yung rating ni Sara, this match, one digit yung lamang niya, siguro magpo-funding kami. Kaya ngayon, todo sila. Siguro this is after the funding, no? Or siguro kung matanggal nyo si Sara, mag-funding kami sa inyo. Kasi kung nandiyan si Sara, kung ikaw ba naman businessman, ikaw ba tataya ka sa alam mong patalo? Correct. Diba? So hindi ka tataya. So ngayon, ang ganun ang gusto nilang gawin na it's all about finding it's really opening up 2028 for them. Lahat ng mga ginagawa nila ngayon na sinabi na ni Trillanes kung hindi matanggal si Sara ng 2026. Siya na nag-use mo before na wala na silang pag-asa for 2028. So ngayon, make or break year nila ang 2026. So 2026 is their deadline. 2026 is their deadliest deadline. 2025 was the sweet spot. Hinarang ng Korte Suprema. Ngayon, kung maharang pa uli ng Korte Suprema, dahil ang dami-dami yung gusto mangyari sa ginagawa ninyo. O di double harang. Ngayon, kung umabot na ng Senate, you never know what the defense is going to do. Sa tingin ba nila si Madriaga magsusurvive yan pagdating ng interpellation ni cross-examination ni mga tanong ni Sheila Marcoleta? Or Marcoleta. Kasi mga senator judges tinatanong. Question, Sas. Tignan mo to. Biglang nawala. Hindi, question, Sas. Ang tawag dito, this performance of the century ng mga members ng Committee on Justice, is this may inflow na ba ng cash dito, or is this an audition for the cash to be deposited to them? Kasi wala na si Martin, and Sandro Marcos, if he owns this house, itatabi ko kung ano yung akin na, kasi walang kasiguraduhan kung mapatanggal nyo si Inday Sara. So hindi ko muna kayo rorolyohan ngayon. So is this performance bayad na performance na, or audition na mabayaran sila? Nakamute ka, Sas. Nakamute ka. Kung ako lang naman, kung akong house of Momshi and Popshi, sa ating pagkakilala kay Momshi at Popshi, sabi na mas kilala mo talaga eh. Kayo ba tataya lang kayo dun sa niluluto ng kakamping? Siyempre, hindi ka mag-all in dyan. Kailangan meron ka lang open door to Sara. Na pwede kang mag-claim ng plausible deniability. Wala kaming alam dyan, ha? Para pagdating ng 2027, meron ka pa rin kapit dun sa pwedeng manalo. Ikaw ba naman kung House of Momshi at Popshi, kakapit ka lang ba sa campings? Hindi. Mga Marcos yan. Tumataya sila sa lahat. Diba? Tumataya sila sa lahat. Kaya I don't think factor yung factor din yung dynamics na nangyayari ngayon, di ba? Between Boji D, Martin at yan nga,
yung away ngayon ng Malacanang at saka ni Martin. Factor din ito para hindi sila makakuha ng numero. And do you think that's yung mga funders are opening the door to Sara, or is Sara now opening her door? Kasi naririnig natin may mga nagpapa-send na ng feelers eh. Not just the campaign funders but may mga politiko din, at ang sabi natin, ang naririnig natin parang ang Amerika na rin ay medyo nagpapadala na rin ng mga kung ano-ano doon kay VP Sara. And most recently, yung ambassador ng China, SAS, nakipag-meeting kay Enrique Razon. Doon mismo sa opisina ni Razon. So, yun na nga. So, I really think na things are changing. Ano naman si Enrique Razon, no? I really think that Enrique Razon is really just a businessman. Yep. He just wants his business to be there and up and coming. At meron naman talaga siyang business dito sa China. Meron siya ditong port sa Yandong or something. Meron port dito si Enrique Razon. Well, co-owner siya. Yung kanyang Asia EC terminal. So meron siyang port business dito. So hindi malayo talaga yung ganyang eksena kay Enrique Razon. So kaya nga itong yung mga kakamping, yung mga yellows, I think pinapaasa lang sila, no? Pinapaasa lang sila ng BBM administration. And I really think ginagawa lang talaga naman to ng BBM administration para mawala sa kanila yung atensyon ng tao. So gawin natin punching bag si Sara, ganyan. Pero kung ikaw ang administrasyon, alam mo na pag nawala si Sara, ikaw ng punching bag. At kung sino man yung magang VP, that's one step away from being president. There you go. Totoo. Literally a step away. But as you mentioned, no, kung pinapaasa lang nila Bongbong Marcos or ng kampo nila ang mga dilawan, kanino sila kukuha ng kanilang bet for 2028? Wala namang, I don't think there is one sa kampo nila. Do you think winnable kapag si John Vic yan? Look, wala nang pakialam diyan si BBM. Ang pakialam na lang talaga ni BBM yung survivability niya after 2020, after his term. Anong mangyayari, di ba? Bakit di mo binigyan ng date yung term niya? Ikaw ba naman, meron kang 1 degree away from Sara Duterte. Ang distance mo kay Sara Duterte, ikaw wala ka. As BBM, wala ka. Pero meron kang 1 degree of connection towards Sara Duterte. Ayun, sigurado yun. Dahil yun, kadugo mo eh. Kung ikaw pumunta ka kay kakamping or kung kanino man kay John Vic, ikaw ba sigurado lahat alam ng BBM administration na pagkatapos ng term niya, lahat ng mangyayari sa susunod na administration siya magiging punching bag. Exactly. True. At lahat ng mga kaibigan niya ngayon, hindi niya kaibigan sa Yes. that moment na 12 o'clock ng June 30, wala na siyang kaibigan. At lahat ng mga pang-iiwan na ginawa niya ngayon sa mga tumulong dati, katulad ni Mike Defensor, na ginigipit nila ngayon, aabutin din ni Bongbong Marcos yan pag hindi na siya ang presidente. Oo. Kaya kailangan maging maging bonggang, hello, ito nga kay Digong very popular, mas popular pa sa'yo. Grabe ka, ikaw negative na nga yung mo. Pero si Digong, nagawa niyo pang ganyan. Sa tingin niyo ba yung mga nakapalibot sa inyong mga political actors, hindi nila makikita na putang ina ko, ginawa mo nga kay Digong, sa amin pa kaya? Yun. Di ba? Kaya lahat ito ay nasa lugar nasa sila ngayon, ang headspace nila ngayon ay paranoia. Lahat sila. Okay, ano bang gagawin natin? Anong mangyayari pagkatapos ng 2028? Yan ang tinatanong nila ngayon. Ano mangyayari pagkatapos si BBM?
ang kanilang sagot ay tanggalin natin si Sara kasi kung si Sara manalo, lahat tayo is malulok. Lahat tayo maluloka. Kung matanggal si Sara, lahat tayo safe. Ngayon, kung hindi natin matanggal kung matanggal natin si Sara, lahat tayo safe. Ganyan. Ngayon, kung manalo si Sara, lahat tayo, So ngayon, iniisip na lang ng mga lahat na yan. For BBM, kung manalo si Sara, paano ko masisigurado na pwede pa rin akong safe? Para na kayo makakamping, kayo na lang yung itatapon sa bangin. Pwede ko kayo itapon na lang sa bangin, sabihin ko na sila talaga may ito mga documents, itong ang pinagagawa nila sa'yo, ganyan. Diba? Pwede may mga ganyang negotiations later on in life. Hindi ba? Kaya pinakagawa dito, mga kakamping. Tama. Okay. Quickly, Sas, before we end, recently na-confirm ang charges kay PRRD ng ICC sa pre-trial chamber. Ano ang direction nito kapag talagang full-blown trial na yung kay PRRD, mapapauwi ba siya? No, hindi siya bibitawan ng ICC kasi yan na naman talaga ang kanilang ngayon pinagmamalaki. Oo, kung 'di ba, kung tanggalin nila si PRRD, wala na silang ganap. Yan na nga lang yung ganap nila ngayon, matatanggal pa. So hindi nila bibitawan si PRRD. Pero ang gusto ko talaga is yung lumabas na yung decision ng Supreme Court. Yeah, habeas corpus you mean? Oo, kasi pag lumabas yan, problema ngayon ng ICC. At problema ni Bongbong Marcos, how to carry out. Problema din ni Bongbong Marcos. Kasi kailangan lumabas yan At, syempre, manuloka ka kasi pag sinabi ng ICC na legal ang nangyari, naku, maano to Can you imagine? You can bypass Philippine courts when it comes to issues like this. So, kaya siguro very careful dito ang Supreme Court. Pero kailangan na lumabas na yung ng Supreme Court. Pero I think ako'y naniniwala na timing is everything. Yes. Yan, Sas? Sorry, Marlon? Tingin mo lalabas yung SC decision ngayong 2026 o next year pa? I think ngayong 2026. So you think that the court the Supreme Court is also playing the timing game, the right timing game? I think so. I think the Supreme Court is also playing the timing game kung kailan ilalabas tong isang decision na to. And yun ang ating abangan kung ano mangyayari. Okay. Pinaka-last, Sas. Also, the Supreme Court asked Marcos' side to answer or comment on the petition of Alvarez tungkol sa pagre-release niya ng kanyang medical bulletin at yung pagpapasailalim ng hair follicle drug test. How do you think the palace will play or craft their response to this petition? Baka they might ignore. But Claire Castro said yesterday na kung yan ay sabi ng Korte Suprema, di sasagot kami. And even Ralph Recto, na-interview siya. Sasagot sila. O di sumagot sila. Ano sa tingin mo? Ang ika-craft nilang sagot na parang I will not dignify that allegation with an answer or something? Paano ba? Kasi ganun niya sinasagot, di ba, pag tinatanong siya? Hindi. Baka paano nga niya sasagutin? Yun ang tanong, no? Paano mo sasagutin yung drug test saka yung actually kahit yung drug test na lang baka pwede sabihin niya na hindi niya kailangan mag-drug test kasi wala naman sa batas. Okay, pero sige, wag na yung sa drug test dahil sinasabi wala sa batas. Paano yung medical bulletin?
May Ay, lalabas ba doon o ang medical bulletin isang laro lang sa kanila na kung wari play dead ako ngayon, kung wari weak ako ngayon, kung wari meron akong ganyan. Will that expose him to a health condition na malala or what? What's your take? Anong tingin mo? Ako, ang natingin ko dito sa desisyon na to is it will actually help clarify and it will have repercussions for future administrations. Exactly. Yun. Even the arguments. Kasi hindi pa natin alam ano bang patakaran dyan sa health ng Pangulo. Kailangan mo pag na-hospital siya, kailangan sabihin kung ano yung ano or meron lang restrictions about the health of the president that the public has the right to know. Sas, ito pang last, ma'am. Ito pang last ko na question dahil expertise to ni Sas eh. A few days ago, yung foreign minister ng Singapore admitted in his speech na yung nangyayari daw sa Strait of Hormuz is a dry run in a US-China conflict dito sa Indo-Pacific. Singapore na. Si Vivian something. Oh. Well, parang mahirap naman yung dry run. Hindi siya pwede maging dry run kasi ano ang ng US, bobombahin niya kami dito. Pag isang bomb, pag mag-attempt lang na magbomba ng US ng kahit anong city dito sa China, tatapusin ng China. Tatapusin yun. I think what he meant was a proxy war between the US and China in the Indo-Pacific. Well, isa na lang naman ang candidate for proxy. Yep. Ang isa na lang candidate is the Philippines. Kasi ang Taiwan Island ngayon, divided na sila eh. Nako, tigilan na natin itong pakikipag-ano sa, di ba, meron, there is a very strong political party in Taiwan that doesn't want to be the next Ukraine. Doesn't want Taiwan to be the next Ukraine. So, medyo malabo doon mangyari. Malinaw dito kasi naman, karamihan ng mga nabibili ng maleta. Tapos, siguro tapos ngayon yung political parties pa ngayon, medyo ang malakas pa ngayon yung talagang rara for the United States. Diba? Wala nga nagreklamo ngayon. I mean, can you imagine? Bakit hindi kayo magreklamo? Dito ginawa ni Bongbong Marcos na nagbigay siya ng special economic zone to be administered by Americans na magkakaroon ng diplomatic immunity. Yeah. And rent-free. Hindi na kayo nai-scandal dyan. Yun. Wala, di ba? Dead ba lang sila? Bahala. Ako talaga, bahala kayo because nagpapaniwala. Walang ganyang bansang may ganyang arrangement. So, huwag niyo sabihin maganda yung ganyang arrangement. Dahil kung maganda yung ganyang arrangement, lahat na ng bansa, nagkaroon na ng ganyang arrangement sa buhay. Ang sabi na nga ng US, first arrangement of its kind. Malamang first arrangement. Dahil wala naman talaga papayag sa ganyang arrangement. Tama. Yun, maraming salamat sa ramdam ba dyan ang oil price hike or it's the same, it's business as usual in China? Kayo lang dyan ang nakakaramdam. Sa sinabi mong yan. Maraming salamat.